Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Sinamantala ni Alex ang sandaling iyon. At tahimik silang umalis ni Debbie sa bulwagan. Ika-38 na kabanata. Ang magnanakaw. Matapos makalayo sa ibang mga estudyante. Naglakad sina Alex at Debbie patungo sa lawa ng Ramsey. Halos magdidilim ng hapong iyon at ang kulay ng ulap ay yellow-orange. Sa abot tanaw ay kitang-kita ang kalmadong ibabaw ng lawa, na tila tahimik at nag-aanyaya sa ganda. Hawak-hawak ni Debbie ang kanyang handbag, habang naglalakad na tila malalim ang iniisip. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Alex. Hindi ko naisip na galing ka sa mayamang pamilya. Hindi siya nilingon ni Debbie nang ito ay sumagot. Tumingin siya sa lawa, na may maliit na ngiti na puno ng pagkabigo, at pait. Nagagalit ka ba sa mga pagsisinungaling ko? Maniwala ka sa akin, ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo, ay naghihintay ako ng tamang panahon. Hindi ko ginustong itago ito sa iyo. Nagmamadaling paliwanag ni Alex. Bahagyang naantig ng mga salita ni Alex si Debbie. Pero, lalo siyang naguluhan. Binilisan ni Debbie ang kanyang hakbang, at umupo sa bato, sa tabi ng tubig. Pumulot siya ng ilang bato, at walang patutunguhan na inihagis ito sa lawa. Huwag mong pagdudahan ang katapatan ko sa iyo. Kaya kong patunayan ito sa iyo ngayon din. Pagmamadaling sabi ni Alex. Hindi niya ma-worry kung ano ang iniisip ni Debbie. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nilingon niya si Alex, at tinitigan ito sa mga mata. Ikaw ay mula sa isang mayamang pamilya, at ako ay isang hamak na babae, mula sa mahirap na bayan sa Hilagang Silangan. Hindi ako karapat-dapat sa isang katulad mo. Kapag naiisip ko, kung paano ako bumili ng bulok na mga prutas para ibigay sa iyo, bilang pasasalamat. Sobrang nakakahiya ako. Napaisip si Debbie sa sinabi niya. At naramdaman niya, na ang huling 10 araw ng kanyang buhay, ay parang isang panaginip na ngayon ay natapos na. Tumayo siya at akmang aalis. Nagpasya na siyang iwanan si Alex. Pero hindi pwedeng hayaan ni Alex si Debbie nang ganun na lang. Sinubukan ni Alex na hawakan ang kamay niya, ngunit mabilis itong naglakad at umiwas. Gayunpaman, napag-isip-isip niya na ayaw niyang umalis, at mabilis na tumakbo pabalik kay Alex. Niyakap niya ito, habang umiiyak. Yakap ito ng pamamaalam. Kahit ayaw niyang makipaghiwalay, ay hindi maaari. Masyadong malaki ang pagkakaiba namin. Sabi ni Debbie habang nakayakap si Alex sa kanya. Sa sandaling iyon, naguguluhan ang puso niya. Kung isa lang siyang normal na estudyante, alam niya sa sarili na gugustuhin itong tumanda kasama niya. Walang kibo si Alex. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya, at mahinang tumawa. Saka lang siya sinulyapan. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Debbie. Nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Alex. Nakaramdam siya ng pagkalito at inis. May pinag-uusapan tayong napakahalaga, at hindi ka pa rin sumiseryoso. Sa isip ni Debbie. Sumagot si Alex. Iniisip ko kung ano ang pinag-aalala mo. Nag-aalala ka na hindi ka karapat-dapat sa akin. Paano kung, bukas ay pupunta ako sa aking pamilya, at sasabihin sa kanila na hindi ako hihingi ng mana, o alinman sa yaman ng aking pamilya. Hindi ako hihingi ng kanilang tulong pinansyal. Mag-aalala ka pa ba? Wika ni Alex. Baliw ka ba? Hindi napigilan ni Debbie ang mapaiyak nang marinig ang kalokohang ideya ni Alex. Hindi ako baliw. Wala akong pakialam sa yaman ng pamilya ko, sagot ni Alex. Ikaw lang ang pinapahalagahan ko. Seryosong sabi ni Alex. Iiwan mo pa ba ako sa sandaling iyon? Naantig si Debbie sa mga sinabi ni Alex, at kumabog ang puso niya. Kailan ko sinabing hindi na kita gusto? Iniyuko niya ang ulo habang mahina at nahihiyang nagsalita. Ang kanyang mga salita ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Alex. Habang unti-unti nilalapit ni Alex ang labi niya, para halikan si Debbie. Napagtanto ni Debbie na labis siyang kinakabahan. At hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Nung naramdaman niya ang hininga ni Alex. Ginamit ni Debbie ang daliri niya para takpan ang hindi mapakali na labi ni Alex. Sandali, kailangan mo munang ipangako sa akin, na hindi mo tatanggihan ang iyong mana. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili kung gagawin niya ang katawa-tawang desisyon na ito dahil lang sa kanya. Ipinapangako ko.
Excited na sabi ni Alex. At patuloy niyang inilapit ang bibig niya sa labi ni Debbie. Ang labi niya ay napakanipis kaya malambot at napakatamis. Hinalikan siya ni Alex at parang nasa panaginip. Habang iniisip niya iyon ay mas gusto niyang huwag tumigil. Hinahayaan siyang tuluyang malunod sa sandaling iyon ng init. Matagal ang halik, hanggang sa yumuko si Debbie at humawak sa kanyang labi, at may nakapa. Dahon ng malunggay ito sa isip ni Debbie. Ilalabas niya sana ang kanyang panyo upang punasan ang kanyang bibig, dahil punong-puno na ng laway ito. Kaso nahihiya siya. At nang tumingin uli siya sa labi ni Alex, bumubula at tumutulo ang laway nito. Sana po ay masaya kayo sa pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating munting channel. Wala pong malunggay at bumubulang laway. Joke lang po iyon. Napagtanto nila na kailangan nilang bumalik sa paaralan. Habang nagsimula silang maglakad palayo sa lawa, may napansin si Debbie na isang refleksyon sa damuhan. Naglakad siya para tingnan. Ito pala ay isang cellphone. Ang SIM card ay wala na. At ang impormasyon ay binura na. Hindi ko alam kung aksidenteng nawala ang cellphone na ito, o kung itinapon nila ito. Sabi niya. Habang hawak-hawak ito sa kanyang kamay. Baka hindi na nila ito kailangan. Hindi mo ba nakikita na wala ng SIM card? At ang data record nito ay binura na. Bakit hindi mo itago? Matagal nang gusto ni Alex na ibili siya ng bagong cellphone. Pero dahil sa pride nito, siguradong mag-aatubili siyang tanggapin ito. Ang cellphone na ito ay mas maganda kaysa sa cellphone ni Debbie, kaya naisip niyang dapat niyang gamitin ito. Hindi ko kaya. Wika ni Debbie. Paano kung may nakawala lang nito? Ngumiti si Debbie habang nakatingin kay Alex, at sinabing, itatago ko muna ito sa ngayon. Madalas akong pumupunta sa Ramsey Lake. Kaya dapat mahanap ko ang may-ari nito. Maganda yan. Sagot ni Alex. At naglakad na sila papuntang cafeteria. Noon lang, nakatanggap ng text message ang lahat sa grupo ng klase ni Alex. Ito ay mula sa isa sa kanilang guro na si Mr. Berkeley. Pumunta agad ang lahat sa room 1302 para sa isang meeting. Hindi pinapayagang na mag-leave o mag-absent. Kung hindi makakadalo ay babawasan ng mga grade points. Nakatanggap si Debbie ng katulad na mensahe na nagsasabi sa kanya na pumunta sa ibang silid. Parang may hindi magandang nangyari sa university. Naghiwalay sina Alex at Debbie at kanya-kanyang tinungo ang silid kung saan magkikita ang mga kanilang klase. Pagdating ni Alex sa classroom, nandoon na ang iba pang estudyante. Nakita niya si Ben at isa pang kaibigan at pumunta siya sa upuan kasama nila. Alex, tingnan mo sina Darren at Kathy. Sila ay karaniwang mayabang at bastos. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila. Parang may mali. Para silang mga zombie ngayon. Hindi man lang nila ako pinansin, at kinutya nung makita nila ako ngayon. Iniisip ko kung nakalimutan nilang inumin ang kanilang gamot. Natutuwang sabi ni Ben. Napatingin si Alex kay Darren at Kathy. Nang magtama ang mga tingin nila, mabilis silang umiwas ng tingin. Bahagyang ngumiti si Alex. Parang nabigla pa rin ang dalawang ito sa mga nangyari tungkol sa parangal kanina. Noon lang ay nagmamadaling naglakad ang guro, na si Mr. Berkeley. Mukha siyang nag-aalala, at huminto sa pag-uusap ang mga estudyante. Gayunpaman, sila ay curious. Ano ang naging dahilan ng kanyang pagkabalisa? Mga fellow students, may nangyaring masama ngayong araw. Huminga ng malalim si Mr. Berkeley, at taimtim na sinabi. Si Mr. Morgan na isang guro sa botany. Siya rin ang financial administrator. Nagawa niyang dagdagan ang pondo ng internship ng ating paaralan. Umabot ito sa $350,000. Ipinaalam niya sa amin ngayon, na may nagnakaw ng kanyang bank account code, at kinuha ang lahat ng pera. Nang malaman ni Mr. Morgan na wala na ang pera, siya ay bumagsak at nag-collapse. Isinugod siya sa General Hospital, kung saan siya ay patuloy na ginagamot. Kung may nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa usaping ito, iulat ka agad sa akin. Sinabi ni Mr. Berkeley. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsimulang mag-usap-usap ang mga estudyante sa silid-aralan. Hindi nila akalain na may makakagawa ng kakilakilabot kay Mr. Morgan, na nakawin ng $350,000. Nag-aalala silang lahat sa kanilang guro. Lahat sila ay nag-iisip.
350,000. Kung hindi ito mahahanap o maibabalik, makukulong ba si Mr. Morgan? Nagulat din si Alex. Ang una niyang naisip ay kung paano niya matutulungan si Mr. Morgan. Mr. Berkeley, ano kaya kung mag-open tayo ng crowdfunding para makalikom tayo ng pera? Nag-aalalang mungkahi ni Alex. Kung magsisimula tayo ng isang crowdfunding platform, ano ang sasabihin natin? Sagot ni Mr. Berkeley. Noon pa man ay ayaw niya kay Alex. Nagpatuloy siya. Kung sasabihin natin, dahil sa personal na pagkakamali na nawalan tayo ng $350,000. Ngayon ay aasa tayo sa tulong ng publiko. Ano sa palagay mo, Alex? Si Mr. Morgan ay palaging mabuti sa iyo, bakit mo gagawin ang mga bagay na iyon sa kanya? Mabuti wala dito si Mr. Morgan. Kung maririnig niya ang iyong mga sinabi, siguradong magagalit siya sa iyo. Nakiisa ang ibang estudyante para punahin si Alex. Walang utak na tanga. Palagi kang tatanga-tanga, sabi ng isang estudyante. Gusto niyang i-frame up si Mr. Morgan sa lalong madaling panahon. Naisip niya na kung makakalikom sila ng pera online, maaari siyang mag-donate ng $350,000 sa kanya, nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng isang crowdfunder. Ngunit nang marinig ni Mr. Berkeley at ng iba pang mga kaklase ang mga salita, naisip ni Alex na huminahon ng kaunti. Napagtanto niya na malamang na hindi gagana ang ideyang ito. Sige, sa lahat ng estudyante. Kung mayroon kayong anumang makuhang impormasyon, iulat ka agad sa akin. Ang pulong ay tapos na, sabi ni Mr. Berkeley. At lumabas siya ng classroom, na may masama na ekspresyon. Lumabas si Alex ng classroom, at natagpuan si Debbie. Naglakad silang dalawa sa campus, habang pinag-uusapan ang sitwasyon. Noong nakaraang semestre, si Mr. Morgan ang tumulong sa akin, sa poverty grant. Siya ang tumingin sa akin. Bakit kailangang mangyari ito sa kanya? Bahagyang naging malungkot si Debbie habang nag-aalala, kay Mr. Morgan. Ilang beses na tinulungan ni Mr. Morgan si Debbie. At nagmamalasakit ito sa kanya. Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Debbie, mas lalong nagpersige si Alex na tulungan si Mr. Morgan. Alex, paano kung pumunta tayo para makita si Mr. Morgan na magkasama? Siguradong namumblema siya sa ospital ngayon. Mungkahi ni Debbie habang nakatingin kay Alex. Debbie, mauna ka na. May gagawin pa ako. Kamustahin mo si Mr. Morgan para sa akin, at sabihin sa kanya na huwag mag-alala. Malapit nang malutas ang sitwasyon. Medyo nadismaya si Debbie, na ayaw sumama sa kanya ni Alex, para makita si Mr. Morgan. Pero may tiwala siya kay Alex. At naniniwala na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kaya mag-isa siyang pumunta sa ospital. Samantala, nagpasya si Alex kung ano ang kanyang gagawin, para makatulong. Napagpasyahan niyang mag-iwan ng sulat sa kanyang guro, na nagsasabing, Mr. Morgan, I'm sorry, ako ang magnanakaw, na kumuha ng pera mo. Ngayong nalaman mo na, mangyaring ipadala sa akin ang iyong bank account sa pamamagitan ng Facebook, at ibabalik ko na ang pera sa iyo. At kung makabalik si Mr. Morgan mula sa ospital, at matagpuan ang sulat, si Alex ay maglilipat ng $350,000 sa kanyang account, at lahat ay malulutas na. Nagdesisyon siya. At buo ang kanyang pasya. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa opisina ni Mr. Morgan. Upang gawin ang kanyang balak. Samantala, nagtatrabaho si Mr. Berkeley sa kanyang opisina, nang may kumatok sa kanyang pinto. At binuksan ito nang hindi naghintay, na may magbukas. Pumasok ang isang dalagang babae, nanginginig ang kanyang mga labi at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kasi gabi na. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Mr. Berkeley. Gayunpaman, mali si Mr. Berkeley sa kanyang palagay. Pinagmasdan niya si Kathy na isinara ang pinto. Tapos, halatang hindi niya may tago ang excitement, sa sinabi niya. Guro, alam ko kung sino ang nagnakaw ng pera ni Mr. Morgan. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.